Pinalayas ako sa gitna ng baha. Bitbit ang anak kong naghihingalo, habang ang bangkay ng amo ko ay pinagpipistahan na ng mga buwaya niyang kamag-anak. Sabi nila, wala na si Sir Alaric. Sabi nila, basura na lang kami ni Toby. Pero sa isang haplos ng maliit na kamay ng anak ko, ang kamatayan ay tinalo ng buhay. Isang bilyonaryo ang nagising at isang paghihiganti ang nagsisimula. Sino ang tunay na demonyo sa loob ng mansyong ito? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa katarungan? Sa wakas, patay na ang matandang yan. Hindi na natin kailangang magpanggap, Marcos. Bukas na bukas din, sisiguraduhin kong sa atin na mapupunta ang bawat sentimo ng Boss Industrial. Nanigas ang buong katawan ko sa labas ng pintuan nang marinig ko ang malamig na boses ni Sofia. Ang mga salitang yon ay parang mga lason na dahan-dahang pumasok sa aking pandinig. Tila tinutusok ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Hawak ko ang isang tray kung saan nakapatong ang isang mangkok ng mainit na lugaw na hinaluan ko ng malunggay at kaunting luya. Iyon ang huling piraso ng pagkain na itinabi ko. Tiniis ko ang sariling gutom at ang panghihina ng aking anak na si Toby para lang matiyak na may mainit na sabaw na hihigop si Sir Alaric kapag nagising siya mula sa kanyang mahimbing na tulog. Akala ko, tulog lang. Akala ko, pagod lang siya mula sa sunod-sunod na gamutan. Ngunit ang bawat kataga ni Sofia ay parang isang malakas na sampal na nagpagising sa akin sa isang malupit na katotohanan. Ang bango ng luya mula sa dala kong mangkok ay tila naging amoy ng kamatayan at pagtatraidor. Ang aking mga kamay na puno ng mga kalyo sa paglalaban ng mga mamahaling damit ni Sofia para lang may maipambili ng gamot ni Toby ay nagsimulang manginig nang hindi ko mapigilan. Naramdaman ko ang init ng sabaw na tumatagos sa ilalim ng tray. Ngunit mas masakit ang init ng mga luhang nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. Paano nila nagagawang pag-usapan ang mamanahin nila habang ang taong nagbigay sa kanila ng lahat ay wala ng buhay sa kabilang silid? Dahan-dahan kong ibinaba ang tray sa maliit na mesa sa hallway, pilit na hindi lumilikha ng anumang tunog na maglalantad sa aking kinalalagyan. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang martilyo na bumubugbog sa aking dibdib. Sumulyap ako sa aking tabi, kung saan nakatayo ang aking 5 taong gulang na anak na si Toby. Hawak niya ang dulo ng aking kupas na duster. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Hindi ko magawang magsalita. Pakiramdam ko ay may malaking bara sa aking lalamunan na pumipigil sa anumang tunog na nais ko mawala. Ang mansyong ito, na dati ay itinuturing naming silungan, ay biglang naging isang madilim at nakakasakal na hawla. Mama, bakit po kayo umiiyak? Bulong ni Toby. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na huni sa gitna ng marahas na katahimikan. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, hinila ko siya palayo sa pintuan ng silid ni Sofia at dahan-dahang lumapit sa malaking double door ng silid ni Sir Alaric. Alam kong bawal kaming pumasok doon nang walang pahintulot, lalo na ngayong sinabi nilang patay na siya. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na buksan ang pinto. Gusto kong makita ang huling mukha ng taong, sa kabila ng pagiging masungit at mapag-isa, ay siyang tanging dahilan kung bakit kami may matitirhan. Pagpasok namin, ang lamig ng aircon ay agad na yumakap sa amin. Isang lamig na walang buhay. Doon, sa gitna ng malawak na kama, nakahiga si Sir Alaric Voss. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga telang nakatakip sa kanya. Wala na ang dating awtoridad sa kanyang mga mata. Wala na ang talas ng kanyang boses. Isang walang buhay na rebulto na lamang siya ng isang makapangyarihang tao. Sa likod namin, narinig ko ang papalapit na mga yabag ni na Sofia at Marcus. Ang kanilang mga tawa ay tila mga hiyaw ng mga demonyong nagdiriwang. Biglang bumitaw si Toby sa aking kamay. Bago ko pa siya mapigilan, lumapit siya sa gilid ng kama. Ang kanyang maliit at payat na kamay ay marahang dumapo sa malamig na palad ni Sir Alaric.
Gising na po, sir. Huwag po kayong matulog sa dilim. Natatakot din po ako doon. Bulong ng aking anak. Pinanood ko ang eksenang iyon ng may halong pighati at panghihinayang. Ang isang batang walang muwang, nag-aalay ng haplos sa isang taong binaliwala ng sarili nitong pamilya. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang aking mga mata ay nakapako sa mga daliri ni Sir Alaric. Doon, sa ilalim ng maliit na kamay ni Toby, nakita ko ang isang bahagyang paggalaw, isang mabilis na pitik, tila isang kislap ng buhay na nagpupumiglas na bumalik. Hindi ako makapaniwala. Ang aking hininga ay nabitin sa aking baga. Habang pinapanood ko ang unti-unting pagbabago ng kulay sa kanyang mga kuko mula sa pagiging asul patungo sa maputlang rosas. Sa gitna ng lahat ng yaman at teknolohiyang pagmamay-ari niya, bakit isang maliit at maruming kamay lang ng isang batang mahirap ang tanging nakapagpabalik sa kanya? Sa dami ng bagyong sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang laging naiwan sa ulan? At bakit ngayon lang tila nagpapakita ang langit ng isang himala na hindi ko alam kung magliligtas ba sa amin o lalong magbabaon sa amin sa hukay? Huwag kang sisigaw, Elena. Parang awa mo na. Manatili kang tahimik. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa aking isipan, kundi mula sa mga labi ni Sir Alaric. Ang kanyang boses ay garalgal, tila nagmumula sa ilalim ng lupa, tuyot at hirap na hirap. Nanlaki ang aking mga mata habang nakatingin sa kanyang mga mata na dahan-dahang bumubukas. Hindi ito panaginip. Ang bilyonaryong idineklara ng patay ng mga doktor ilang minuto lang ang nakalilipas ay humihinga na sa harap ko. Ang kamay ni Toby ay lalong humigpit sa palad ni Sir Alaric. Tila ang init ng aking anak ang nagsisilbing mitya upang muling mag-alab ang natitirang buhay sa kanyang katawan. Nanginginig ang aking buong pagkatao. Gusto kong tumakbo sa labas at isigaw sa lahat na buhay ang amo ko na nagkamali ang mga doktor, na may himalang nangyari. Ngunit bago ko pa maibuka ang aking bibig, itinaas ni Sir Alaric ang kanyang nanginginig na hintuturo at idiniit ito sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lamig at pagmamalaki, ay puno ngayon ng isang matinding takot at pakiusap. Doon ko naalala ang narinig ko sa kabilang silid, ang tawanan nina Sofia at Marcus habang ipinagdiriwang ang kanyang kamatayan. Sa isang iglap, naintindihan ko ang lahat. Kung malalaman nilang buhay si Sir Alaric, hindi sila titigil hanggat hindi nila natatapos ang kanilang sinimulan. Ang mansyong ito ay hindi na isang tahanan. Ito ay naging isang pugad ng mga sawa na naghihintay lang ng pagkakataong manuklaw. Mama, gising na po si Sir Alaric. Totoo po ang sabi ko. Masayang bulong ni Toby. Agad kong tinakpan ang bibig ng aking anak at niyakap siya ng mahigpit. Toby, anak, makinig ka kay mama. Secret lang natin ito, ha? Huwag mong sasabihin kahit kanino. Kahit kina Ma'am Sofia. Laro lang natin ito, okay? Tumango si Toby, bagaman bakas ang pagkalito sa kanyang munting mukha. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Pinilit kong kumilos ng normal habang ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Nang pumasok si Sofia kasama ang isang nurse na binayaran niya marahil upang ayusin ang bangkay, kailangan kong magkunwari. Yumuko ako ng malalim. Hinayaan kong takpan ng aking magulong buhok ang aking mukha. At nagsimula akong bumulong-bulong ng mga walang saysay na salita. Wala na siya. Wala na ang lahat. Ang dilim ng paligid. Kunwari ay nawawala ako sa sariling bait dahil sa sobrang pighati. Nakita ko ang mapang-aping ngiti ni Sofia. Para sa kanya, isa lang akong mahinang basurera na nawalan ng tanging sandigan. Nang sumapit ang hating gabi, nang ang buong mansyon ay nababalot na ng nakakangilong katahimikan, dahan-dahan akong bumalik sa silid ni Sir Alaric. Dala ko ang aking lumang bimpo na puti, na kahit kupas na ay malinis at amoy sikat ng araw dahil sa maingat kong paglalaba.
Nakita ko si Sir Alaric na nakasandal sa headboard ng kama, pilit na kumukuha ng lakas. Nilubog ko ang bimpo sa palanggana ng maligamgam na tubig at marahang pinunasan ang kanyang noo. Nakita ko ang kanyang pagtitig sa akin, isang malalim at mapanuring tingin. Marahil ay nagtataka siya kung bakit ang isang katulong na lagi niyang pinapagalitan dahil sa maliliit na pagkakamali ay narito ngayon. Itinataya ang sariling buhay para protektahan siya. Bakit, Elena? Mahinang tanong niya. Bakit mo ako tinutulungan? Wala ka nang mapapala sa akin. Akala ng lahat ay bangkay na ako. Hindi ako tumingin sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang pagpunas sa kanyang mga braso na puno ng mga pasa mula sa mga suwero. May utang na loob po ako sa inyo, sir. Noong nagkasakit si Toby at wala akong pambili ng gatas, hinayaan niyo akong kumuha ng advance sa sahod kahit bawal sa rules niyo. Maliit na bagay lang po yon para sa inyo. Pero para sa amin ni Toby, buhay po ang ibinigay niyo. Nakita ko ang paglambot ng kanyang ekspresyon. Ang bilyonaryong akala ko ay gawa sa bato, ay may puso rin palang marunong makaramdam. Ngunit ang sandaling iyon ng katahimikan ay biglang naputol ng hilahin ni Toby ang dulo ng aking damit. Mama, may dadaanan po tayo sa likod ng mga libro? Doon po ako dumaan kanina para makita si Sir. Itinuro niya ang malaking bookshelf sa dulo ng silid. Nagkatinginan kami ni Sir Alaric. Paano nalaman ng isang bata ang tungkol sa mga lihim na lagusan ng mansyong ito na tanging ang mga arkitekto lang ang dapat na nakakaalam? Kailangan ko nang umalis bago pa mag-ikot ang mga security guard. Dahan-dahan akong lumabas ng silid, tinitiyak na walang anumang tunog ng yabag ang maririnig sa hallway. Ngunit pagpihit ko sa kanto patungo sa quarters ng mga katulong, tila tumigil ang daloy ng dugo sa aking mga ugat. Nakatayo sa gitna ng dilim si Sofia. Nakasuot siya ng pulang silk robe. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hawak ang isang baso ng alak. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang muka. Anong ginagawa mo rito, basurera? Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng gabi. Bakit galing ka sa kwarto ng patay? O baka naman may ninanakaw ka na naman? Lumuhod ka, Elena. Diyan ka nararapat. Sa paanan ko. Sa tabi ng mga basurang katulad mo. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak-hawak ko ang aking maliit na pitaka. Sa loob nito ay ang huling 50 piso na itinabi ko para sa gamot sa ubo ni Toby. Ngunit sa harap ko, nakatayo si Sofia. Suot ang kanyang mamahaling bestido na kulay ginto. Tila isang reyna ng kadiliman. Sa kanyang paanan, nakakalat ang mga piraso ng basag na baso ng wine at ang amoy ng alak na tumatagas sa carpet ay nakakahilo. Wala po akong ninanakaw, Ma'am Sofia. Parang awa niyo na po. Naglilinis lang po ako ng silid ni Sir Alaric nang tawagin niyo ako. Pakiusap ko. Ngunit bago ko pa matapos ang aking sinasabi, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa aking pisngi ang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang aking muka ay biglang uminit at namanhid, tila may libu-libong karayom na tumusok sa aking balat. Hinarap ko ang lahat ng mga katulong na nakamasid sa amin. Ang iba ay nakayuko. Ang iba naman ay may halong awa sa kanilang mga mata, ngunit walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Sa mundong ito, ang boses ng isang mahirap na katulong ay walang halaga laban sa salita ng isang babaeng malapit ng maging tagapagmana ng bilyon-bilyong piso. Huwag kang magmalinis, Elena. Nakita kitang pumasok sa kwarto ko kanina. Nawawala ang aking diamond ring at sigurado akong nasa bulsa mo yon. Sigaw ni Sofia habang dinuduro ako. Hindi ko magawang lumaban. Alam kong ito ay isang patibong upang tuluyan kaming mapalayas sa mansyon. Ang bawat patak ng luha ko ay humahalo sa alikabok sa sahig. Isang saksi sa kawalan ng katarungang dinaranas ko. Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang lihim na silid, alam kong nakamasid si Sir Alaric sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera.
Naramdaman ko ang bigat ng kanyang tingin, bagaman hindi ko siya nakikita. Gusto kong sumigaw, gusto kong humingi ng saklolo, ngunit alam kong mas mahalaga ang kanyang kaligtasan kaysa sa aking dignidad. Pinunasan ko ang dugo sa gilid ng aking labi at dahan-dahang lumuhod upang pulutin ang mga bubog. Bawat piraso ay tila tumutusok din sa aking puso. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagpapahiya, bumalik ako sa aming maliit na kwarto sa dulo ng kusina. Doon, natagpuan ko si Toby na naghihintay. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa gutom. Kinuha ko ang huling piraso ng pandesal na binili ko noong umaga. Hinati ko ito sa 2, ngunit imbes na kumain, ibinigay ko ang buong tinapay sa aking anak. Kain na anak, busog na si mama. Pagsisinungaling ko habang naririnig ko ang pagkalam ng aking sariling sikmura. Ang bawat kagat ni Toby ay tila isang haplos sa aking sugatang kaluluwa. Mas pipiliin ko pang mamatay sa gutom kaysa makitang wala siyang laman ng tiyan. Ang bawat nguya ng aking anak ay nagpapaalala sa akin kung bakit ko tinitiis ang lahat ng pasakit na ito. Nang sumapit ang 12:00 ng gabi, narinig ko ang isang kakaibang tunog sa likod ng mansyon. Ang tunog ng gulong ng sasakyan sa tuyong damuhan ay tila isang babala. Isang itim na sasakyan ang pumarada sa madilim na bahagi ng garden. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang bumaba at mabilis na pumasok sa silid ni Sofia sa pamamagitan ng bintana. Sino siya? Hindi siya si Marcus. Ang kanyang mga kilos ay tila isang taong sanay sa madidilim na gawain. May mas malalim pa palang sikreto si Sofia na hindi pa natuklasan ng kahit na sino, maging ni Sir Alaric. Kinabukasan, habang karga ko si Toby, paakyat ng hagdan upang kumuha ng ilang gamit sa itaas, hinarang kami ni Sofia sa tuktok. Mukhang wala siya sa sarili. Tila may matinding galit na nag-aalab sa kanyang mga mata pagkatapos ng kanyang lihim na pakikipagtagpo kagabi. Hindi ka pa ba aalis dito, Elena? Sabi ko sa'yo, wala na ang amo mo. Wala ka ng puwang sa pamamahay na ito. Bago ko pa magawang umiwas, marahas akong itinulak ni Sofia sa aking balikat. Ang aking paa ay sumablay sa baitang ng hagdan. Naramdaman ko ang pagkawala ng aking balanse. Ang tanging naisip ko ay yakapin ng mahigpit si Toby upang hindi siya masaktan. Ang aming mga katawan ay mabilis na bumulusok pababa. Ang bawat pagtama ng aking likod sa matitigas na baitang ng marmol ay nagbibigay ng matinding sakit na tila nagwawasak sa aking mga buto. Sa huling sandali, bago ako mawalan ng malay, naramdaman ko ang paghinto ng aming paggulong sa paanan ng hagdan. Ang katahimikan ay nabasag ng matinis na iyak ni Toby na unti-unting humihina hanggang sa tanging ang sariling mabilis na tibok ng puso ko na lamang ang aking narinig. Nakita ko ang anino ni Sofia sa itaas. Nakatitig sa amin ng may malamig na ngiti bago tuluyang dumilim ang lahat sa aking paningin. Dito ka lang, Elena. Huwag kang gagalaw. Ligtas na kayo ng anak mo. Ang boses na yon ay tila isang malambot na bulong sa gitna ng isang mahabang bangungot. Idinilat ko ang aking mga mata at ang tumambad sa akin ay ang madilim na kisame ng isang silid na hindi ko pamilyar. Masikip, puno ng mga kagamitang hindi ko maintindihan, ngunit may isang bagay na agad na nagpatahimik sa aking nagkakagulong isipan. Ang mainit na hininga ni Toby sa aking tabi. Buhay ang anak ko. Ligtas kami. Sinubukan kong bumangon, ngunit ang bawat kalamnan sa aking likuran ay tila pinupunit ng mga itak. Isang mahinang ungol ng paghihirap ang kumawala sa aking mga labi. Doon ko naramdaman ang isang malamig na dampi ng basang tela sa aking noo. Sa gilid ng kama, nakaupo si Sir Alaric. Ang kanyang muka ay nababanaaga ng kaunting liwanag mula sa isang maliit na lamp at sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang mapagmataas na bilyonaryo. Ang nakita ko
ay isang lalaking pagod, sugatan din ang kaluluwa, at may hawak na mangkok ng tubig. "Sir, bakit? Tanong ko sa gitna ng aking panghihina. "Bakit niyo po ginagawa ito? Ako lang po ang katulong niyo." Hindi siya agad sumagot. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis sa mga galos sa aking braso. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng mga mamahaling pluma at bilyong pisong kontrata, ay dahan-dahan at maingat na gumagalaw, tila natatakot na lalo akong masaktan. Ang ironya ng sitwasyon ay tila isang tinik na bumaon sa aking dibdib. Ang taong pinaglingkuran ko ng may takot ay siya ngayong naglilingkod sa akin sa gitna ng kadiliman. "Dahil ikaw lang, Elena. Ikaw at ang anak mo ang tanging umiyak para sa akin noong akala ng lahat ay wala na ako." Mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sa loob ng 45 taon, pinaligiran ko ang sarili ko ng ginto. Pero ngayong gabi ko lang naramdaman ang tunay na init ng isang tahanan dahil sa inyo. Habang nagpapahinga kami sa lihim na silid na yon, ikinuwento ko sa kanya ang aking mga pangarap. Ang simpleng buhay na nais ko para kay Toby. Isang maliit na bahay na may taniman ng gulay, malayo sa mga mapanuring mata ng mga taong katulad ni Sofia. Nakita ko ang pagbabago sa mga mata ni Sir Alaric. Ang talim ng kanyang titig ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Dahan-dahang lumapit si Toby sa kanya habang tulog, at ang maliit na ulo ng aking anak ay sumandal sa hita ni Sir Alaric. Sa halip na lumayo, dahan-dahang hinaplos ng bilyonaryo ang buhok ni Toby. Isang tagpo na hindi ko akalaing makikita ko sa buong buhay ko. Pagkalipas ng ilang araw, habang unti-unting bumabalik ang aking lakas, nakatanggap ako ng balita mula sa hospital kung saan sumasailalim sa check-up si Toby. Isang anonymous donor daw ang nagbayad ng buong halaga para sa operasyon sa puso ng aking anak. Hindi ko na kailangang magmakaawa, hindi ko na kailangang lumuhod sa paanan ni Sofia. Alam ko kung sino ang nasa likod nito, kahit na nananatiling tahimik si Sir Alaric sa isang sulok. Isang gabi, habang inaayos ko ang aking mga gamit, nahulog ang aking lumang pitaka. Bumukas ito at lumabas ang isang kupas na litrato ng aking namayapang ina noong kabataan pa niya. Nakita ko ang paghinto ni Sir Alaric sa kanyang binabasa. Kinuha niya ang litrato at tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. "Saan mo nakuha ang litratong ito, Elena?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Ang kanyang titig ay palipat-lipat sa litrato at sa akin. Ngunit bago ko pa masagot ang kanyang katanungan, isang puting sobre ang dahan-dahang isiningit sa ilalim ng pinto ng aming pinagtataguan. Walang pangalan ang nagpadala, walang selyo. Mabilis ko itong binuksan at ang aking puso ay tila tumalon palabas ng aking dibdib sa takot. Sa loob ng sobre ay may isang papel na may nakasulat na mga salitang tila isinulat gamit ang nanginginig na kamay. "Alam kong buhay ang amo mo, Elena. Huwag kang pakasisiguro sa aninong kinatatayuan mo. Mag-ingat ka, dahil ang susunod na pagbagsak nyo ay hindi na sa hagdan, kundi sa hukay." Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat tunog ng kuliglig sa labas ay tila naging isang babala. May ibang nakakaalam, may ibang nanonood sa bawat kilos namin. Ang aming munting paraiso ng paghilom ay biglang nabalot ng isang makapal na ulap ng panganib. Hindi ako makahinga. Sa bawat segundong lumilipas, tila mas sumisikip ang hangin sa loob ng maliit na silid na ito. Ang puting papel na may banta ay nanginginig sa aking mga kamay. Ang bawat letra ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa aking katatagan. Sino ang nakakaalam? Paano nila nalaman? Tumingin ako kay Sir Alaric, ngunit ang kanyang atensyon ay wala sa liham. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa kupas na litrato ng aking ina na silwalhati. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel na hawak ko at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas.
Tila may nais siyang sabihin pero walang tunog na lumalabas. Sir, anong problema po? Tanong ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Kilala niyo po ba ang nanay ko? Dahan-dahang ibinaba ni Sir Alaric ang litrato sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tila may dambuhalang batong nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi ngayon ang tamang panahon para pag-usapan ito, Elena. Ngunit tandaan mo, ang pagkakaroon mo sa mansyong ito ay maaaring hindi isang aksidente lamang. Ang kanyang mga salita ay tila isang palaisipan na lalong nagpagulo sa aking isipan. Ngunit bago ko pa siya matanong muli, narinig namin ang marahas na pagbukas ng pinto ng kusina sa labas ng aming pinagtataguan. Mabilis kong itinago si Toby sa likod ng isang lumang aparador. Sumilip ako sa maliit na siwang ng pinto at nakita ko si Sofia. May hawak siyang isang platito ng mga kulay rosas na cupcake. Ang kanyang ngiti ay tila isang patalim na binalot sa asukal. Elena, nasaan ka na? Bruha ka. May dala akong merienda para sa anak mo. Alam kong nagugutom ang batang yon. Ang bawat hakbang ni Sofia sa sahig ay tila isang tunog ng paparating na panganib. Alam kong hindi siya magbibigay ng pagkain ng walang masamang balak. Nakita ko ang isang kakaibang puting pulbos sa gilid ng isa sa mga cupcake. Ang aking puso ay tila sasabog sa takot. Noong mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa aking balikat. Si Sir Alaric. Ang kanyang titig ay nag-aapoy sa galit. Isang galit na matagal niyang kinimkim. Huwag mong hahayaang kainin niya yan ni Toby. Bulong niya sa aking pandinig. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila muling nagbabalik. Uubusin ko sila, Elena. Pero kailangan ko ang tulong mo. Kailangan nating lumabas sa anino. Dahan-dahan kaming lumabas mula sa lihim na silid matapos makaalis ni Sofia sa kusina. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ipinakilala ako ni Sir Alaric sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Attorney Valdez, na palihim na pumasok sa mansyon. Pinanood ko silang mag-usap tungkol sa mga dokumento, tungkol sa hustisya, at tungkol sa pagbawi ng lahat ng nawala. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, naramdaman ko ang pagod at takot na unti-unting bumabalot sa akin. Napaupo ako sa isang sulok, yakap ang aking mga tuhod. Biglang tumayo si Sir Alaric at lumapit sa akin. Hindi siya nagsalita. Sa halip, hinawakan niya ang aking magaspang na kamay. Ang kamay na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho. Ang kamay na humahawak sa buhay ni Toby. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng proteksyon na hindi ko kailanman naramdaman mula sa kahit na sinong lalaki. Sa sandaling iyon, ang agwat ng aming katayuan sa buhay ay tila naglaho. Kami ay dalawang tao lamang na parehong sugatan, ngunit nahanap ang lakas sa isa't isa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nabasag nang marinig ko ang sigawan sa kabilang kwarto. Nagtatago ako sa likod ng malaking kurtina nang marinig ko ang pag-aaway nina Sofia at Marcus. Hindi tayo pwedeng mabigo, Marcus. Hindi tayo totoong magpinsan para lang mag-away sa harap ng mga tao. Kailangan nating makuha ang pera bago pa may makatuklas na buhay ang matandang yan. Ang aking hininga ay nabitin. Hindi sila magpinsan. Ang buong pagkatao nila ay isang malaking kasinungalingan. Sa kanilang pag-aalis, may nahulog na isang folder mula sa kamay ni Marcus. Nang masiguro kong wala na sila, dahan-dahan ko itong pinulot. Binuksan ko ang folder sa ilalim ng maliit na flashlight. Ang aking mga mata ay nanlaki sa nabasa ko. Ang huling testamento ni Sir Alaric ay binago. Hindi lamang ito peke, kundi nakalagay doon na ang lahat ng ari-arian, ang bawat lupain, at maging ang pundasyon para sa mga bata ay ibibenta at ipapangalan kay Sofia. Wala silang ititira, kahit ang pangarap para sa mga batang katulad ni Toby. Doon ko napagtanto ang lalong malalim na hukay na kinapapalooban namin. Ang banta sa liham ay hindi lamang pananakot.
Sila ay handang pumatay upang hindi mabunyag ang kanilang lihim. Habang binabasa ko ang huling pahina, nakita ko ang isang pangalan na nakasulat sa ilalim ng dokumento bilang saksi. Isang pangalan na narinig ko na noon sa aking ina. Isang pangalan na nag-uugnay sa aming lahat sa isang madilim na nakaraan. Sana ay hindi na lang ako nagising kung ang bawat hininga ko ay magiging dahilan ng panganib para sa inyo. Ang boses ni Sir Alaric ay tila isang sugat na muling bumukas sa gitna ng kadiliman. Nakaupo kami sa sahig ng lihim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kandila na muntik nang maubos. Hawak-hawak ko pa rin ang folder na naglalaman ng pekeng testamento. Ang bawat pahina ay tila bumibigat sa aking mga kamay. Paano nagagawang itapon ng isang tao ang dangal at buhay ng iba para lamang sa mga pirasong papel na ito? Ang amoy ng lumang libro at alikabok sa silid ay tila lalong nagpabigat sa aking pakiramdam. Tumingin ako kay Toby na mahimbing na natutulog sa isang sulok. Ang kanyang maliit na dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Ang bawat paghinga niya ay isang paalala ng aking tungkulin. Lumapit ako kay Sir Alaric at dahan-dahang kinuha ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang balat ay malamig pa rin, ngunit may init na unti-unting dumadaloy mula sa aking mga palad patungo sa kanya. Huwag niyo pong sabihin iyan, sir. Utang na loob po namin sa inyo ang bawat pagkakataon na meron kami ngayon. Kung hindi dahil sa inyo, baka sa kalsada na kami pinulot ni Toby noong nakaraang taon. Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon, isang lakas na hindi ko alam na taglay ko pala. Lalaban po tayo, hindi lang para sa inyo, kundi para sa katarungan na matagal nang ninakaw sa pamilyang ito. Sa sandaling iyon, isang pambihirang katahimikan ang bumalot sa amin. Dahan-dahang kinuha ni Sir Alaric ang isang maliit na kahoy na laruan ni Toby, isang kotseng gawa sa recycled na lata, at sinimulan itong ayusin gamit ang isang maliit na distornilyador. Ang isang bilyonaryong sanay sa mga mamahaling sasakyan ay narito ngayon. Seryosong inaayos ang laruan ng anak ng kanyang katulong. Ang kanyang mga daliri ay maingat na kumikilos, tila ang pag-aayos sa maliit na bagay na yon ang tanging paraan niya upang ayusin ang sarili niyang nawasak na mundo. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Isang nangiting hindi nakatago sa likod ng pera o kapangyarihan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay tila isang mabilis na panaginip. Narinig namin ang maras na pagkalatog ng mga gamit sa labas ng aming silid. Ang bawat kalabog ng pinto at ang tunog ng pagbagsak ng mga plorera ay tila isang babala. Si Sofia. Alam kong hinahanap na niya ang nawawalang folder. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tili na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nasaan ang folder na yon? Elena, alam kong ikaw ang kumuha. Lumabas ka riyan. Magnanakaw ka. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig na gawa sa hardwood ay tila papalapit sa aming kinalalagyan. Ang aking puso ay tila sasabog sa takot. Mabilis kong isinilid ang folder sa ilalim ng kutsyon ni Toby at hinarap ang pinto. Naramdaman ko ang paghawak ni Sir Alaric sa aking siko. Ang kanyang titig ay nagsasabing mag-ingat ako. Dahan-dahan kong pinihit ang hawakan ng pinto at lumabas sa madilim na hallway. Nandito po ako, Ma'am Sofia. Huwag po kayong sumigaw. Natutulog na po ang anak ko. Mahinahon kong sabi. Kahit na ang buong katawan ko ay nanginginig sa kaba. Tumambad sa akin si Sofia. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Bigla niyang hinablot ang aking damit at itinulak ako sa dingding. Huwag mo akong paglaruan, Elena. Ibigay mo sa akin ang folder o sisiguraduhin kong hindi lang kayo mapapalayas dito, kundi mabubulok kayo sa bilangguan kasama ang mamatay-matay mong anak. Sa gitna ng kanyang pananakot, napansin ko ang isang bagay sa kanyang leeg. Isang kwintas na pamilyar sa akin.
Iyon ang kwintas na nakita ko sa litrato ng aking ina bago ito nawala nung bata pa ako. Paano ito napunta sa kanya? Ang bawat katanungan sa aking isipan ay tila isang malaking puzzle na unti-unting nabubuo sa isang nakakatakot na paraan. Bago pa makapagsalita muli si Sofia, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig sa labas ng gate ng mansyon. Sino ang tumawag sa kanila? Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay nagsimulang pumasok sa mga bintana. Tila isang pagsalakay ng katotohanan sa gitna ng madidilim na sikreto ng mansyong Voss. Napatingin si Sofia sa labas. Ang kanyang muka ay biglang nabalot ng isang matinding takot na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon. Nagnanakaw siya. Ninakawan ako ng basurerang yan habang nagluluksa ako sa pagkamatay ni Alaric. Hulihin niyo siya. Ang boses ni Sofia ay parang isang matalim na pito na bumasag sa katahimikan ng gabi. Habang pilit niyang itinuturo ang direksyon ng aming maliit na kwarto, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang bawat salita niya ay tila isang tumpok ng putik na itinatapon sa aking pagkatao. Pilit na binubura ang bawat butil ng dangal na pinangalagaan ko sa loob ng maraming taon. Nakatayo ako sa harap ng dalawang pulis na bagong dating. Ang kanilang mga uniforme ay tila mga pader na nagkukulong sa akin sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Sa loob ng aking bulsa, mahigpit kong hinahawakan ang folder na naglalaman ng pekeng testamento. Ang bawat kanto ng papel ay tila tumutusok sa aking palad. Isang paalala na ang katotohanang hawak ko ay maaari ring maging dahilan ng aking pagkakakulong. Ang amoy ng basang lupa mula sa labas at ang usok mula sa sasakyan ng pulis ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ni Sofia. Isang kombinasyon na nakakahilo at nakakasuka. Ma'am, kailangan po naming tignan ang mga gamit niya kung totoo ang paratang niyo. Mahinahong sabi ng isang pulis. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila isang makina na sumusunod lamang sa utos. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso nang dumaan ang kanilang tingin sa direksyon ni Toby. Ang aking anak ay nakatayo sa likod ko. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa aking kupas na duster. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi mailabas sa sobrang takot. Sa mga sandaling iyon, hindi ang sarili ko ang inisip ko. Inisip ko ang bawat sakripisyo ko, ang paglakad sa ilalim ng tirik na araw para lang makatipid sa pamasahe, ang pagtitiis sa gutom para lang may makain siya. At ngayon, sa harap ng lahat, ipapamukha sa kanya na ang kanyang ina ay isang magnanakaw. Ang sakit ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa aking dibdib. Dahan-dahan kaming pumasok sa quarters ng mga katulong. Pinanood ko ang marahas na paghalughog ng mga pulis sa aking iisang maleta, ang aking mga lumang damit, ang iilang laruan ni Toby na gawa sa kahoy, at ang bawat piraso ng aming buhay ay ikinalat sa sahig na tila mga basura. Si Sofia ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip, at ang kwintas na pagmamay-ari ng aking ina ay kumikinang sa kanyang leeg sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Ang bawat kislap ng gintong yon ay tila isang pangungutya sa aking kahirapan. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ako sa aking kama at dahan-dahang inayos ang buhok ni Toby na nagulo sa pagtakbo namin kanina. Huwag kang matatakot, anak. Narito si Mama. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Bulong ko. Ang maliit na kilos na yon, ang pag-aayos sa kanyang buhok, ang nagbigay sa akin ng lakas na tumayo ng tuwid sa harap ng kawalan ng katarungan. Wala kaming nakitang alahas dito. Ma'am, sabi ng pulis pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Sofia. Ang kanyang mapangaping na ngiti ay napalitan ng isang matinding pagkapahiya na nauwi sa galit. Imposible! Baka itinago niya sa ilalim ng sahig
o ibinigay sa anak niya? Sigaw ni Sofia. Bigla siyang lumapit sa akin at hinablot ang aking balikat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Ngunit bago pa siya makagawa ng mas malalang bagay, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa madilim na bahagi ng hallway. Bitawan mo siya, Sofia, at huwag na huwag mong dudungisan ang pangalan ng babaeng nagligtas sa buhay ko. Ang lahat ay natigilan. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila nabitin. Mula sa anino, dahan-dahang lumabas si Sir Alaric. Ang kanyang anyo ay hindi na tila isang bangkay. Siya ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang kapangyarihang tila kayang tumunaw ng bakal. Ang mga pulis ay napaatras. Ang kanilang mga mukha ay nabalot ng hindi maipaliwanag na gulat. Si Sofia ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang baso ng tubig ay nalaglag sa sahig at ang tunog ng pagbasag nito ay tila isang hudyat ng kanyang pagbagsak. Alaric? Pero paano, Patay ka na. Nakita ko ang heart monitor. Nakita ko ang huling hininga mo. Nauutal na, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Lumapit si Sir Alaric sa akin at dahan-dahang kinuha ang aking kamay. Tila ipinapakita sa lahat na ako ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Ang akala mo ay katapusan ko na, pero ang totoo ay simula pa lang ito ng pananagot mo. Officer, hindi pagnanakaw ang krimen dito. Ang krimen ay ang pagtatangka sa buhay ko at ang pag-abuso sa mga taong walang laban. Tumingin si Sofia sa paligid, pilit na naghahanap ng kakampi. Ngunit maging ang mga pulis ay nagsimula ng magduda sa kanya. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas muli ang gate ng mansyon. Isang mamahaling sasakyan ang pumasok at lumabas mula rito, ang isang lalaking hindi ko inaasahan. Ang lalaking nakita ko sa itim na sasakyan nung nakaraang gabi na kasama ni Sofia. Officer, huwag kayong maniniwala sa kanya. Ang lalaking iyan ay impostor. Sigaw ni Sofia habang itinuturo si Sir Alaric. At ang katulong na yan, siya ang pumatay sa totoong Alaric Voss. Pinagtatakpan lang nila ang isa't isa dahil matagal na silang magkasabwat. Huwag niyo siyang hahawakan. Wala siyang kasalanan. Ako ang saksi. Ako ang nakakita kung paano niya pinatay si Alaric. Ang boses ni Sofia ay parang isang matalim na kidlat na muling bumasag sa aking pandinig. Nakatayo siya doon, nanlilisik ang mga mata, habang ang lalaking kapakarating lang, si Dr. Arnaldo, ang pamilyang Dr. Nina Sofia, ay tumatango ng may pekeng pighati. Ang bawat salita nila ay tila mga bato na ibinabato sa akin, pilit na binabasag ang aking huling depensa. Ang amoy ng antiseptic mula sa bag ni Dr. Arnaldo ay humahalo sa malamig na hanging gabi, tila isang paalala ng kamatayan na pilit nilang ibinibintang sa akin. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Toby sa aking binti. Ang kanyang maliliit na daliri ay nanginginig at ang kanyang mga hikbi ay tila mga saksak sa aking puso. Mama, bakit po nila tayo inaaway? Hindi po ba mabait si Sir Alaric? Bulong niya. Hindi ko siya masagot. Paano ko ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang na bata na sa mundong ito? Ang katotohanan ay madaling baluktutin ng mga taong may pera at kapangyarihan. Dahan-dahan akong lumapit sa mga pulis. Ang aking mga paa ay tila gawa sa tingga. Ang bawat hakbang ko sa marangyang carpet ng mansyon ay tila isang hakbang patungo sa aking sariling libingan. Wala po akong ginawang masama, officer. Si Sir Alaric. Siya po ang nasa harap niyo. Siya po ang amo ko. Pakiusap ko. Kahit na ang aking boses ay halos mawala na sa sobrang kaba. Tumingin ako kay Sir Alaric. Nakatayo siya doon, pilit na nagpapakatatag sa gitna ng kanyang panghihina. Ngunit nakita ko ang isang bagay na hindi napansin ng iba. Ang maliit na balat sa gilid ng kanyang leeg. Ang parehong balat na hinawakan ni Toby noong gabi ng himala. Alam ko sa kaibuturan ng aking puso na siya ang totoong Alaric Voss. Pero sino ang maniniwala sa isang katulong na katulad ko?
Ang bawat titig ng mga pulis sa akin ay puno ng pagdududa. Tila iniisip nila na nabaliw na ako sa sobrang takot. "Officer, heto ang death certificate na pinirmahan ko kagabi," sabi ni Dr. Arnaldo sabay abot ng isang dokumento. Idinedeklara ko na ang lalaking iyan ay isang impostor na kinuha ni Elena para makuha ang mana. May sakit sa isip ang babaeng yan. Matagal na siyang nagpapantasya na maging bahagi ng pamilyang ito. Ang bawat kataga ni Dr. Arnaldo ay tila isang malakas na hampas sa aking dignidad. Ang pagpapantasya. Ang tanging pinangarap ko lang ay ang mabuhay ng marangal at mapagamot ang anak ko. Ang bawat kalyo sa aking kamay, ang bawat gabing hindi ako natulog para lang pagsilbihan sila, ay tila binaliwala at ginawang katatawanan. Ang aking mukha ay uminit sa matinding hiya at galit. Ang hiya na nararamdaman ko sa harap ng aking anak ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ko mula kay Sofia. Biglang hinablot ng isang pulis ang aking mga braso. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas na pilit nilang ikinakabit sa aking mga kamay. "Mama, wag niyo pong kunin ang mama ko," sigaw ni Toby. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang matalim na tunog na bumasag sa aking katatagan. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang muling umalingaw-ngaw. "Bitawan niyo siya!" sigaw ni Sir Alaric. Lumapit siya kay Dr. Arnaldo at kinuha ang dokumento. Sabay punit nito sa harap ng lahat. Ang bawat piraso ng papel na bumagsak sa sahig ay tila isang simbolo ng unti-unting pagguho ng plano ni na Sofia. "Arnaldo, alam nating dalawa kung magkano ang ibinayad sa iyo ni Sofia para peke ng dokumentong ito," sabi ni Sir Alaric. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na tila muling nagbabalik. "Officer, kung naniniwala kayong impostor ako, bakit hindi niyo tawagan ang main office ng Boss Industrial? Bakit hindi niyo itanong ang security code na tanging ako lang ang nakakaalam?" Natigilan ang mga pulis. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang lubid na pilit na binabatak hanggang sa dulo. Nakita ko ang pawis na namumuo sa noo ni Sofia. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kwintas sa kanyang leeg. Ang kwintas ng aking ina. Bakit ganoon na lang ang kapit niya sa alahas na yon? Tila may nakatagong sikreto sa loob ng bawat butil ng gintong yon. Habang nagkakagulo ang lahat, narinig ko ang isang mahinang tunog mula sa bulsa ni Dr. Arnaldo. Ang tunog ng isang vibrating na telepono na tila isang babala. Palihim niyang kinuha ang phone at may binasang mensahe. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at mabilis siyang lumingon sa pinto ng mansyon. "Nandito na sila," bulong ni Dr. Arnaldo na tila hindi niya sinasadyang masabi ng malakas. Bago pa man makapagtanong ang sino man, isang malakas na liwanag mula sa labas ang muling pumasok sa mga bintana. Hindi ito sasakyan ng pulis. Isang grupo ng mga itim na van ang mabilis na pumarada sa harap ng gate. Ang bawat tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan sa labas ay tila isang hudyat ng isang mas malaking bagyo na paparating. Sino ang mga taong ito? Mga kakampi ba sila ni Sir Alaric? O sila ang mga anino na binabanggit sa liham na natanggap ko? Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang paalala na ang gabi ng paglilitis ay nagsisimula pa lamang. Tapos na ang pagpapanggap, Sofia. Kahit anong dumi ang itapon mo, ang katotohanan ay hindi kailanman mababaon sa ilalim ng iyong mga kasinungalingan. Ang boses ni Sir Alaric ay tila isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng nag-aapoy na tensyon sa loob ng silid. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay nasa likuran, at ang bawat salita niya ay tila isang hatol na hindi pwedeng baliin. Nakita ko ang biglang pagbagsak ng balikat ni Sofia. Ang kanyang labi ay nanginig, at ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa mga pulis at sa mga taong kapapasok pa lamang sa malaking pinto ng mansyon. Hindi ito mga goons, hindi ito mga tauhan ni Sofia.
Ang mga lalaking nakasuot ng itim na Amerikana na pumasok ay ang mga miyembro ng Board of Directors ng Voss Industrial, kasama ang mga abogado mula sa pinakamalaking audit firm sa bansa. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kaba sa aking dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ko ng mahigpit si Toby. Ang aming munting mundo ay tila isang maliit na bangka sa gitna ng nagngangalit na karagatan. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking pawis sa aking noo. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Nakita ko si Sofia na pilit na hinahawakan ng kwintas sa kanyang leeg, ang kwintas ng aking ina. Ang ginto nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier, tila isang saksi na ayaw magsalita, ngunit handang magbunyag ng lahat. Imposible! Hindi mo sila pwedeng tawagan. Patay ka na! Tila baliw na sigaw ni Sofia. Bigla siyang lumapit kay Doktor Arnaldo at hinawakan ang braso nito nang may matinding panginginig. Dok, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo ang totoo. Di ba patay na si Alaric? Ngunit si Dr. Arnaldo ay hindi na makatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang kumpisal ng kanyang kasalanan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding habag. Hindi para kay Sofia, kundi para sa aming lahat na naging biktima ng kanyang kasakiman. Lumapit si Sir Alaric sa gitna ng silid. Kinuha niya ang isang tablet mula sa isa sa mga abogado at pinindot ang isang video file. Ang tunog ng pag-uusap ni na Sofia at Marcus noong gabi ng pagtatangka sa kanyang buhay ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang bawat kataga ng kanilang pagtatraidor ay tila isang saksak sa katahimikan ng gabi. Iyan ang boses ko. Pero hindi yan totoo. AI lang yan. Pinagawa yan ng babaeng yan. Sigaw ni Sofia habang itinuturo ako. Ngunit walang sino man ang naniwala sa kanya. Ang mga pulis na kanina ay handang pusasan ako ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Naramdaman ko ang isang pambihirang gaan sa aking pakiramdam. Tila ang dambuhalang batong nakadagan sa aking dibdib ay biglang naglaho. Ngunit sa kabila ng katarungang ito, may isang bagay na lalong nagpabigat sa aking isipan. Ang isa sa mga matatandang direktor, si Mr. Castaneda, ay lumapit kay Sir Alaric. Ngunit bago siya magsalita sa aking amo, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang kwintas na hawak ni Sofia, at pagkatapos ay tumingin siya sa aking mukha. Luwalhati, bulong niya. Ikaw ba ang anak ni Luwalhati Santos? Natigilan ako. Paano niya nalaman ang pangalan ng nanay ko? Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang tambol na nagpapabilis sa aking kaba. Opo, paano niyo po kilala ang nanay ko? Tumingin si Mr. Castaneda kay Sir Alaric at pagkatapos ay muling tumingin sa akin nang may halong pighati at gulat. Ang kwintas na yan. Iyan ang Luz de Luna. Iyan ang tanging alaala ng pamilya. Voss na nawala, 40 taon na ang nakalilipas. At ang iyong ina, siya ang babaeng pinagbintangang nagnakaw nito bago siya tuluyang naglaho. Ang bawat salita niya ay tila isang kidlat na tumama sa aking buong pagkatao. Ang aking nanay, ang babaeng itinuring kong pinakamabait sa mundo, ay pinagbintangang magnanakaw ng pamilyang pinaglilingkuran ko ngayon. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang hindi ko na mapigilan. Naramdaman ko ang paghina ng aking mga tuhod. Bago pa man ako bumagsak sa sahig, naramdaman ko ang isang matibay na braso na sumalo sa akin. Si Sir Alaric. Ang kanyang titig ay hindi na puno ng galit, kundi puno ng isang malalim na pangako at pag-unawa. Huwag kang matakot, Elena. Ang gabi ng pagtatago ay tapos na. Ngayon natin aalamin ang buong katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, habang dinadampot ng mga pulis si Sofia at Dr. Arnaldo,
Isang matandang detective ang lumapit sa akin. May hawak siyang isang lumang file na may tatak ng pulisya mula sa nakaraan. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay sa litrato ng aking ina na hawak ko pa rin. Kung ikaw nga ang anak ni Luwalhati, kailangan mong sumama sa amin, sabi ng detective. Dahil ang kaso ng iyong ina ay hindi pagnanakaw. Ang kaso niya ay ang pagliligtas sa tagapagmana ng Voss at ang pagkawala niya ay may kinalaman sa taong kanina mo pa gustong singilin. Kabanata Siyam. Natapos ang gabi ng paglalahad. Ang bawat lihim na nabuksan ay tila nagbukas ng mas malalim pang sugat mula sa nakaraan. Sino ang tunay na nagligtas kanino? At ano ang tunay na dahilan kung bakit kami ni Toby ay narito sa mansyong ito? Ang bawat hakbang patungo sa katotohanan ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Mabubulok kayo sa hirap. Kahit anong gawin nyo, hinding-hindi nyo mabubura ang katotohanang isang hamak. Nakatulong ka lang, Elena. Isang basura. Ang huling tili ni Sofia ay tila isang marahas na hangin na pilit na bumabasag sa mga bintana ng mansyon habang kinakaladkad siya palabas ng mga pulis. Ang tunog ng pagkaladkad ng kanyang mga sapatos sa sahig at ang kalansing ng mga posas sa kanyang mga kamay ay tila isang musika ng katarungan. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, wala akong naramdamang katuwaan. Ang tanging nanatili ay ang bigat ng isang lihim na 40 taon nang nakabaon sa limot. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na sala, hawak-hawak ang kwintas na Luz de Luna na kinuha ng mga pulis mula kay Sofia. Ang bawat butil ng ginto nito ay tila humihinga sa aking palad, malamig at puno ng kasaysayan. Tumingin ako sa aking mga kamay na puno ng kalyo, mga kamay na sanay sa paglilinis ng dumi ng ibang tao. At ngayon, ang mga kamay na ito ang humahawak sa pinakamahalagang kayamanan ng pamilya Voss. Ang amoy ng lumang papel at alikabok mula sa folder ng detective ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa sala. Tila isang paalala na ang bawat kagandahan ay may nakatagong dumi sa ilalim. Elena, anak. Ang boses ni Sir Alaric ay tila isang mahinang haplos sa aking balikat. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati na hindi ko kailanman nakita noon. Hindi ko alam. Buong buhay ko, ang akala ko ay nanakawan kami ng iyong ina. Iyon ang ikinuwento sa akin ng aking tiya. Iyon ang dahilan kung bakit hinayaan kong maging mahirap ang inyong buhay. Dahan-dahan kaming naupo sa sofa habang binubuksan ng detective ang lumang file. Sa loob nito ay may isang ulat mula sa isang retiradong bumbero. 40 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng malaking sunog sa lumang mansyon ng mga Voss. Ang batang tagapagmana, si Alaric, ay natrap sa loob ng nagniningas na silid. Ang kanyang sariling pamilya ay nagunahan sa paglabas upang iligtas ang kanilang mga alahas, ngunit ang tanging nanatili para iligtas ang bata ay ang kanilang batang katulong, si Luwalhati. Iniligtas ako ng nanay mo, Elena. Bulong ni Sir Alaric. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Binalot niya ako sa basang kumot at itinakas sa gitna ng apoy. Ngunit ang kwintas na ito, kinuha niya ito hindi para magnakaw, kundi dahil iyon ang tanging ebidensya ng sabuatan ng aking tiya na sunugin ang mansyon para makuha ang insurance. Upang mapatahimik ang iyong ina, pinagbintangan nila siyang magnanakaw. Pinilit nila siyang magtago at mabuhay sa hirap habang sila ay nagpapasa sa yaman. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Ang aking nanay ay namatay sa isang barong-barong, hirap na hirap sa paghinga dahil sa sakit sa baga na nakuha niya marahil sa usok ng sunog na yon. Namatay siyang may dalang kahihiyan habang ang taong iniligtas niya ay lumaki sa karangyaan. Ang bawat gabing nagugutom kami, ang bawat gabing umiiyak ako dahil wala kaming pambili ng gamot, ay dahil sa isang kasinungalingang binuo ng mga taong kinilala kong Panginoon.
Naramdaman ko ang paghina ng aking mga tuhod. Napayakap ako sa aking sarili habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa aking mga pisngi. Bakit, sir? Bakit kailangang magdusa ng isang mabuting tao habang ang mga masasama ay nagtatagumpay? Ang aking boses ay tila isang hikbi na nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Lumuhod si Sir Alaric sa harap ko. Ang bilyonaryong kailanman ay hindi yumuko sa kahit na sino ay narito ngayon, nasa paanan ng kanyang katulong. Kinuha niya ang aking mga kamay at idiniit ang kanyang noo sa aking mga palad. Patawarin mo ako, Elena. Patawarin mo ang pamilya ko. Ang bawat butil ng yaman na mayroon ako ngayon ay utang ko sa sakripisyo ng iyong ina. At sumusumpa ako, mula sa araw na ito, ang bawat sentimong pagmamay-ari ko ay gagamitin ko upang itama ang lahat ng mali. Sa gitna ng aming pag-uusap, narinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa itaas ng hagdan. Si Marcos. Akala ko ay kasama siyang nadampot ng mga pulis, ngunit nakita ko siyang dahan-dahang bumababa. May hawak na isang lighter at isang galon ng gasolina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang taong wala na sa sariling bait. Kung hindi mapupunta sa akin ang mansyong ito, wala ring makikinabang. Sigaw ni Marcos habang sinisimulang ibuhos ang likido sa mga mamahaling kurtina. Mamatay kayong lahat sa apoy, katulad ng dapat na nangyari 40 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng gasolina ay agad na bumalot sa sala. Isang mabilis na galaw ng kamay ni Marcos at ang apoy ay agad na gumapang sa tela. Tila isang gutom na hayop na handang lumamon ng lahat. Ang init ng apoy ay agad na dumampi sa aking balat. Isang pamilyar na init na marahil ay siyang huling naramdaman ng aking ina bago niya ako iniligtas. Niyakap ko si Toby, nakakagising lang at nagsimulang sumigaw sa takot. Tumingin ako kay Sir Alaric at sa gitna ng panganib, nakita ko ang parehong determinasyon sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang kami ang biktima. Ngayon, kami na ang lalaban para sa aming muling pagsilang. Mamatay tayong lahat. Kung hindi sa akin ang yaman na ito, walang makikinabang. Ang boses ni Marcos ay parang isang halinghing ng demonyo sa gitna ng tumataas na usok at naglalagablab na apoy. Ang bawat salita niya ay tila isang mitya na lalong nagpapaliyab sa galit na matagal na niyang kinimkim. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Hawak ang galon ng gasolina na tila isang tropyo ng kanyang pagkatalo. Ang amoy ng masangsang na likido ay humahalo sa init ng mga nasusunog na kurtina, isang kombinasyon na nakakahilo at nakakasuffocate. Niyakap ko ng mahigpit si Toby. Ang aking katawan ay nagsilbing kalasag para sa aking anak. Naramdaman ko ang bawat butil ng pawis na tumatulo sa aking likuran, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding takot na baka ito na ang huling gabi namin. Ang bawat pagpitik ng apoy sa mga mamahaling gamit ni Sir Alaric ay tila isang tunog ng orasan na bumibilang sa natitirang sandali ng aming buhay. Ang init ay nagsisimulang humalo sa hangin, tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa aming mga baga. Marcos, itigil mo ito. Hindi mo na mababago ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-ubos sa amin. Sigaw ni Sir Alaric. Lumapit siya sa amin. Ang kanyang anyo ay puno ng determinasyon. Kahit na mahina pa ang kanyang katawan, nakita ko ang pag-aapoy ng katarungan sa kanyang mga mata. Isang liwanag na mas matindi pa sa apoy na nakapaligid sa amin. Biglang sumugod si Marcos kay Sir Alaric. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, handang pumatay. Ngunit sa gitna ng kanilang pagbubuno, naramdaman ko ang paghila ni Toby sa dulo ng aking duster. Mama, ang daanan po sa likod ng mga libro. Doon po tayo dumaan. Bulong ng aking anak. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ngunit puno ng pag-asa.
Doon ko naalala ang lihim na lagusan na natuklasan ni Toby noong mga nakaraang gabi. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ko si Sir Alaric palayo kay Marcus. "Sir, dito po. May daan dito." Sigaw ko habang itinuturo ang malaking bookshelf sa dulo ng silid. Ang bawat hakbang namin sa mainit na sahig ay tila isang pagtakas mula sa mismong impyerno. Dahan-dahan naming pinihit ang mekanismo sa likod ng mga libro. Ang tunog ng paggalaw ng mabigat na kahoy ay tila isang himig ng kaligtasan. Pumasok kami sa madilim na lagusan. Ang lamig ng semento sa loob ay isang malaking ginhawa mula sa nagbabagang apoy sa labas. Narinig namin ang huling sigaw ni Marcus bago tuluyang lamunin ng apoy ang pintuan ng lagusan. Isang sigaw ng kawalan at pagsisisi na mananatili sa aking alaala habang buhay. Habang naglalakad kami sa loob ng madilim na tunnel, naramdaman ko ang paghawak ni Sir Alaric sa aking kamay. Hindi ito ang hawak ng isang amo sa kanyang katulong. Iyon ay isang hawak ng pasasalamat, ng pagkilala sa aming pagiging pantay sa harap ng kamatayan. Salamat, Elena. Salamat sa pagliligtas sa akin. Sa pangalawang pagkakataon, mahina niyang bulong. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na tila nagpapahilom sa bawat sugat ng aking kaluluwa. Nang makalabas kami sa dulo ng lagusan, bumulaga sa amin ang malamig na simoy ng hangin sa labas ng mansyon. Nakatayo kami sa damuhan, pinapanood ang naglalagablab na gusali na dati ay simbolo ng kapangyarihan at yaman. Ang bawat talsik ng apoy sa madilim na langit ay tila mga bituin ng pag-asa na muling nagsisilang sa aming mga pangarap. Ang mansyon ay maaaring maging abo, pero ang aming dangal at katotohanan ay nananatiling buo. "Mama, wala na po ba tayong bahay?" Tanong ni Toby habang nakatingin sa nasusunog na mansyon. Lumuhod ako at hinalikan ng kanyang noo. Ang aking mga luha ay humahalo sa uling sa aking pisngi. "Mayroon, anak. Ang tunay nating tahanan ay hindi ang mga pader na ito. Ang tahanan natin ay ang pagmamahalan nating tatlo." Tumingin si Sir Alaric sa amin at sa ilalim ng liwanag ng nagbabagang mansyon, nakita ko ang isang bagong tao. Isang lalaking handang iwanan ang lahat ng ginto para sa isang payapang gabi kasama ang mga taong tapat sa kanya. Hindi na tayo babalik sa dati, Elena. Mula ngayon, bubuo tayo ng bagong mundo. Isang mundong wala ng mga anino ng nakaraan. Tapos na ang lahat, Elena. Ang apoy ay tila tumunaw hindi lang sa mansyon, kundi pati na rin sa sumpa ng nakaraan. Ang boses ni Sir Alaric ay tila isang banayad na ihip ng hangin sa gitna ng malamig na umaga. Nakatayo kami sa tapat ng mga guho ng mansyong Voss habang ang unang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa abot-tanaw. Ang amoy ng basang abo at sunog na kahoy ay tila isang mapait na paalala ng nagdaang gabi. Ngunit sa likod nito ay ang sariwang amoy ng hamog at bagong pag-asa. Ang bawat usok na paitaas sa langit ay tila mga panalangin sa wakas ay dininig na. Hawak ko ang kamay ni Toby. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakakapit sa akin. Tumingin ako sa aking mga kamay. Marumi, puno ng uling at may mga galos. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi ko naramdaman ang bigat ng pagiging isang katulungaw. Naramdaman ko ang gaan ng isang babaeng malaya na sa mga anino ng pait at panliliit. Ang katarungan ay hindi lamang dumating para sa akin, kundi higit sa lahat, para sa aking nanay na si Luwalhati. Isang linggo matapos ang sunog, sa loob ng isang silid sa korte, nakita ko ang tuluyang pagbagsak ni Sofia. Wala na ang kanyang gintong kwintas, wala na ang kanyang mapagmataas na tingin. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng bilangguan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding takot. Nang basahin ang hatol na habambuhay na pagkabilanggo para sa kanya at kay Dr. Arnaldo dahil sa pagtatangka sa buhay ni Sir Alaric at falsification ng dokumento, naramdaman ko ang isang pambihirang katahimikan sa aking puso. Wala akong naramdamang galit,
tanging habag na lamang sa isang kaluluwang nilamon ng sariling kasakiman. Hindi ka nababalik sa paglalaban ng dumi ng ibang tao, Elena, sabi ni Sir Alaric, habang naglalakad kami sa malawak na garden ng isang bagong lupain. Isang payak ngunit magandang villa na malayo sa ingay ng lungsod. Ang Luwalhati Voss Foundation ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay isang misyon. At ikaw ang itatalaga kong mamuno nito. Gusto kong ikaw ang maging boses ng mga inang katulad mo, ang magbigay ng pag-asa sa mga batang katulad ni Toby. Natigilan ako. Sir, hindi po ako marunong sa mga ganyang bagay. Isang hamak na katulong lang po ako. Dahan-dahang lumapit sa akin si Sir Alaric. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang hawak na puno ng paggalang at tiwala. Ang talino at katatagan mo sa gitna ng panganib ay mas mahalaga kaysa sa anumang degree sa kolehiyo. Itinuro mo sa akin na ang tunay na kayamanan ay wala sa bank account, kundi sa katapatan ng puso. Hayaan mong ako naman ang sumuporta sa iyo ngayon. Sa mga sumunod na buwan, nakita ko ang sarili kong nagbabago. Hindi na ako ang babaeng nakayuko tuwing dadaan ng mga mayayaman. Ngayon, suot ang isang simpleng puting Amerikana, humaharap ako sa mga tao upang pag-usapan ang kapakanan ng mga mahihirap. Ngunit sa kabila ng aking tagumpay sa trabaho, ang pinakamasarap na bahagi ng aking araw ay ang pag-uwi sa hapon. Doon, sa balkonahin ng aming bagong tahanan, makikita ko si Sir Alaric na tinuturuan si Toby na magbasa. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila isang musika na nagpapahilom sa bawat sugat ng aking nakaraan. Minsan, nahuhuli ko ang titig ni Sir Alaric sa akin. Isang titig na puno ng isang damdaming hindi na kailangang bigkasin ng mga salita. Isang kilig na hindi nagmumula sa mga mamahaling regalo, kundi sa maliliit na haplos ng kamay tuwing kami ay magkakatabi sa hapagkainan. Salamat sa muling pagkabuhay, Elena. Bulong niya isang gabi habang pinapanood namin ang mga bituin. Hindi lang ako ang binuhay niyo ni Toby. Binuhay niyo ang puso kong matagal nang namatay sa lamig ng pera. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang aming mga daliri ay nagkurus tila isang pangako na hindi na muling maghihiwalay. Ang gabi ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng aming mga puso na sumasabay sa himig ng gabi. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga kaaway ay wala na. At sa wakas, ang aming pamilya ay buo na sa ilalim ng basbas ng pagmamahalan. Isang taon na ang nakalilipas mula nang lamunin ng apoy ang mansyong naging saksi sa aking bawat patak ng luha at bawat bugbog ng tadhana. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng Luwalhati Home, isang pasilidad na itinayo namin para sa mga inang walang matuluyan at mga batang may sakit sa puso. Ang tanging amoy na bumabalot sa akin ay ang bango ng mga sariwang bulaklak ng dapo at ang malinis na simoy ng hangin mula sa dagat. Wala na ang amoy ng amag sa madilim na quarters ng mga katulong, wala na ang malansang amoy ng tinitipid na pagkain. Ang bawat sulok ng aking buhay ngayon ay punong-puno ng liwanag, tila isang mahabang gabi na sa wakas ay natapos sa isang maningning na bukang liwayway. Tumingin ako sa aking mga kamay. Maayos na ang aking mga kuko, malambot na ang aking balat, ngunit hindi ko kailanman ikinahiya ang mga bakas ng kalyo na nananatili sa aking mga palad. Ang mga kalyong ito ang nagpapaalala sa akin na bago ako naging tagapangulo ng isang malaking pundasyon, ako ay isang inang lumaban para sa buhay ng kanyang anak. Ang bawat dokumentong nilalagdaan ko ngayon ay hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa mga pangarap ng mga taong katulad ko noon. Mga taong tanging katapatan lang ang puhunan sa buhay. Sa ibaba, sa malawak na damuhan, nakikita ko si Toby na masiglang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang kanyang tawa ay tila isang himig ng tagumpay, isang patunay na ang munting haplos niya noong gabing iyon ay hindi lamang nagpabangon sa isang bilyonaryo, kundi nagpabago sa tadhana ng libu-libong tao.
Kasama niya si Sir Alaric, na ngayon ay tinatawag na lang namin sa kanyang pangalan. Nakaupo siya sa isang bench, payapang nagbabasa, ngunit ang kanyang pansin ay laging nakabantay sa bawat galaw ni Toby. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Wala na ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang pagkilala sa bagong buhay na binuo naming magkasama. Elena, tinititigan mo na naman ang nakaraan. Tanong niya nang may banayad ng ngiti. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na yumayakap sa aking pagkatao. Hindi, Alaric. Tinitignan ko ang hinaharap. Sagot ko. Hinawakan niya ang aking kamay at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang parehong kuryente ng pag-asa na naramdaman ko noong unang beses niyang pinangako ang proteksyon. Hindi namin kailangang magmadali sa mga seremonya o engrandeng kasalan. Ang aming ugnayan ay mas malalim pa sa anumang kontrata. Ito ay isang alyansa ng dalawang kaluluwang muling isinilang mula sa abo. Tungkol naman kina Sofia at Marcus, ang balita mula sa bilangguan ay sapat na para bigyan ako ng kapayapaan. Ang kanilang pagdurusa sa likod ng rehas ay ang kabayaran ng kanilang sariling mga gawa. Isang karma na kailanman ay hindi natutulog. Napatawad ko na ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ang kwintas na Luz de Luna ay nakalagak na ngayon sa isang museo ng pundasyon, isang simbolo ng katapatan ni Nanay Luwalhati na hinding-hindi na muling madudungisan. Ang bawat tibok ng puso ni Toby, ang bawat proyektong natatapos ko, at ang bawat gabing natutulog ako nang walang takot ay ang aking tunay na kayamanan. Natutunan ko na ang tunay na himala ay hindi ang muling pagkabuhay mula sa kamatayan, kundi ang muling pagkabuhay mula sa kawalan ng pag-asa. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at sa wakas, ang aming pamilya ay nakatagpo na ng kanilang sariling langit dito sa lupa. Sa gitna ng dapit hapon, habang ang langit ay nagdidila apoy sa ganda ng paglubog ng araw, naramdaman ko ang huling haplos ng hangin sa aking pisngi. Iyon ang haplos ng langit. Isang basbas na magsasabing, sa wakas, Elena, malaya ka na. Ang kwento ng isang katulong at ng isang bilyonaryo ay natapos na at ang kwento ng 2 taong nagmamahalan ay nagsisimula pa lamang.